Upang malaman ang kahalagahan ng pondong iminungkahi ng DPWH, nagpulong sa Senado ang ukol sa paggamit nito at paano maisasaayos ang mga daanan at tulay sa bansa, lalo na sa mga malalayong lugar. Pinahayag ni Senate Minority Leader Aquilino Ococo Pimentel III na kinakailangan masigurado ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagiging matibay ng mga daanan at tulay sa bansa upang hindi masayang ang pondo ng bayan at magamit ang mga proyekto sa praktikal na paraan. Mula rito, tinanong ni Pimentel kung para saan ba ang palagi ang pag-repair at maintenance ng mga kalsada na lubos na nagdudulot ng traffic lalo na sa Kalakhang, Maynila. Sinagot naman ng DPWH na bahagi ang repair at maintenance sa pagpapanatili ng disenyo ng mga kalsada, pati na rin ang pagsasailalim sa preventive maintenance upang magamit ang proyekto sa 15 taon. Mungkahi naman ni Pimentel na nararapat mai-review ang lumalalang problema sa mga kalsada. Aniya, mahalaga ang axle road limit, ngunit hindi ito magiging epektibo kung patuloy na pinapayagang lumagpas ito sa kakayanin ng mga kalsada. Kasama si Senadora Grace Poe, napansin din ang mga paulit-ulit na pondo sa mga magkakaparehong proyekto gaya ng kalsada, flood control dikes, multi-purpose buildings na kasama sa minungkahing budget ng DPWH para sa susunod na taon. Bahagi din sa nasabing pagdinig ay ang pahayag ng pagkadismaya ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa halos 1,000% dagdag sa pondo ng ahensya. Ngunit patuloy pa rin ang issue sa mga daanan gaya ng malalang pagbaha sa Bulacan at reclamation projects sa Manila Bay. Samantala, pinahayag naman ng DPWH na mayroon silang pavement management system na nagpapakita ng kasalukuyang kondisyon ng mga daanan at tulay bilang bahagi ng kanilang preventive measures. Base naman sa 2024 National Expenditure Program, mayroon 15 bilyong pisong pondo ang nakalaan sa Special Road Fund ng DPWH. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.